Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Diyos at ganun din sa pangalan ng Upland Cavite Conference. Welcome po sa ating nilaylangin. Tayo pong lahat ay sandaling manalangin. Panginoon, marami po salamat sa buhay, sa biyaya at sa pagkakataong ito na muli kaming magsama-sama. Maraming salamat sa panibagong buwan na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat din sa araw na ito kung saan mananambahan kami at magdiriwang ng banal na komunyon ng aming Panginoon Jesucristo. Patuloy na ikaw ang sumama sa amin. Maghari ka sa bawat isa. Ikaw ang pumagitna sa lahat ng aming gawain, O Diyos. Ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan, ang iyong kalooban, ang siyang masunod, at ang iyong kaharian, ang siyang maranasan namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbabatayan po ng ating mensahe sa umagang ito, sa araw na ito, ay matatagpuan po natin sa Mateo, Kabanata 11, mga talata 16 hanggang 19, at sa mga talataang 25 hanggang 30. Matthew chapter 11, verses 16 to 19, at verses 25 to 30. Sa ano nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Wala nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at wala nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayo lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagbasa at pakikinig ng kanyang mga salita. Idagdag niya po sa atin ang karunungan at kaunawaan. Noong po mga nakalipas na linggo, ang pagbasa po ng salita ng Diyos ay tungkol sa pagkatawag sa atin bilang mga alagad ng Panginoong Jesucristo at kung anong uri ng ministeryo ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. At malinaw mga kapatid na ang ministeryo natin bilang mga alagad ni Kristo ay walang iba kundi ang ministeryo din ng Panginoong Jesucristo. Sa araw na ito, sa ating pagbasa, makikita po natin ang iba't ibang katangian o kalikasan ng ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Una po, ito po ay integrative. Siya po ay laging nakikipag-integrate. Hindi po siya isolationist. Integration, hindi po separation, hindi po segregation, hindi po isolation. Lagi po siyang engaged sa mga tao na nakakahalubilo niya. Integration, ibig sabihin, lagi po siyang kasama ng mga tao, lalo't higit ng mga nangangailangan, ng mga iniitsapwera, ng mga itinatangi, ng mga isinusuka,
isinasantabi ng lipunan noon. Kaya nga po mga kapatid, naparito siya para sa kanila, para bigyan sila ng pag-asa. Bigyan sila ng kaginhawaan, ng kasaganahan na ninanais ng Diyos na maranasan ng bawat isa. Pangalawa po, mga kapatid, ay yung pagiging pong innovative ng ating Panginoong Hesukristo. At kasama na po dyan ay yung kanyang pakikipag-fellowship sa mga tao, ordinaryong mga tao, sa mga marginalized sectors ng society, sa kanilang hapagkainan. Table fellowship. Isa po yan sa napakagandang katangian ng ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Talaga pong lapat na lapat siya sa buhay, pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Tinatawagan din po tayo bilang mga alagad ng Panginoong Jesucristo, tayo bilang iglesia, na maging integrative at maging innovative, lalo na sa panahong ito ng pandemya. Lalo tayo maging creative, lalo tayo maging resourceful. Paano tayo makakalapit sa mga tao? Paano natin ilalapit ang serbisyo sa mamamayan, sa mga taong lalong nangangailangan ng ating tulong at pagkalinga. Pangatlo, mga kapatid, ay yung pagiging intentional ng ministry ng Panginoon Jesucristo. Pag sinabing intentional, mga kapatid, ay yung talagang nilalayon niya, hinahangad niya, hindi po aksidente, kundi talagang sinasadya niya na puntahan ng mga tao, na ipahayag sa mga tao ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Na ang paghahari ng Diyos ay tungkol po sa pagbibigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na mayroong dangal at dignidad. Buhay na nakakaranas ng kabuang pag-unlad sa iba't ibang aspeto at larangan ng buhay ng tao. Intentional ang Panginoon. Siya yung naghahanap ng mga tao at ng iba't ibang pamamaraan. Paano abutin ang mga tao. At ang panghuli, mga kapatid, ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo ay invitational. Sabi po doon sa verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Ang salitang Griego po na ginamit doon po sa napapagal at nabibigatan ay peportisminoi, na ang ibig sabihin po ay mga pahinante, mga kargador, mga ordinaryong manggagawa. Noong panahon ng ating Panginoon Jesucristo, sa pilitan po na pinagtatrabaho ng mga sundalong Romano sa utos ng imperyo ng Roma, ang mga Hudyo, sila po ay pinabubuhat ng mabibigat na bato na gagamitin po para gumawa ng mga gusali o infrastruktura. Nahihirapan po sila. Wala po silang sweldo. Ang iba po sa kanila ay namamatay sa gutom at sa pagod. Sila po yung tinutukoy dito, mga kapatid, na napapagal at nabibigatan. Ito rin po, mga kapatid, ay tumutukoy doon po sa mga tao na nakakasalubong o nakikita ng mga sundalong Romano kapag sila'y naglalakad at nabibigatan na sa mga pasan-pasan nilang gamit o mga armas ang mga sundalong ito. Pinapabuhat po nila ito. At wala rin po itong kabayaran. Kaya dito po nag-uugat yung pong salita ng Panginoon Jesus na kung ikaw ay pinalakad ng 1 milya, gawin mong 2 milya. Upang ito ay magpahayag ng protesta na hindi ang nag-uutos ang magdidikta dapat ng kondisyon o kalalagayan sa buhay ng mga taong inuutusan. Sila po, mga kapatid, ang iniimbitahan ng Panginoon, ang mga uring manggagawa,
ang mga nagpapagal para sa atin. Ngayon po ay Communion Sunday, yung po mga elemento na ating pagsasalu-saluhan ay mula po sa paglinang, pagpapaunlad at produksyon ng mga uring manggagawa na kung hindi dahil sa kanila, sa patuloy nilang kabayanihan, patuloy nilang pagsasakripisyo, ay hindi rin po tayo makakakain at hindi natin magagawa ang ating pang-araw-araw na buhay ng normal. Kaya marami pong salamat sa kanila. Sinasaluduhan po natin ang uring manggagawa na bahagi ng ministeryo ng ating Panginoon Jesucristo, sentro ng kanyang pangangaral, ng kanyang pagmimisyon. At hindi lang po yun ang ating makikita. Ang sabi po dito sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang pag-anyaya ng Panginoong Hesus ay hindi lang para magpasarap ng buhay ang mga pahinantet kargador, ang mga manggagawa, kundi kailangan din nilang magpasan. Alam nating lahat na mabigat yung pong yugo o yung pong pamatok, lalo't ito'y gamit-gamit ng kalabaw o ng baka sa pag-aararo. Pero ang binabanggit po dito, mga kapatid, ng Panginoon Jesucristo, sabi niya pamatok, sa salitang Grego ang ginamit po ay zugos, na ang ibig sabihin ay weighing scale o pambalanse. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon ang bawat manggagawa, ang bawat pahinantet kargador, ang mga nahihirapan sa sobra-sobrang pagtatrabaho ng balanseng buhay. Sapagkat bahagi nito ay ang kapahingahan. Sa mga nagpapagal, nagtatrabaho, kailangan din po ng kapahingahan. Kailangan ibalanse natin ang buhay natin. Upang sa ganon, magkaroon ito ng dangal at dignidad, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon ay balanseng buhay para sa bawat isa. Kaya't patuloy tayong sumunod sa Kanya, patuloy nating gawin ang Kanyang misyon at ipahayag ang mabuting balitang ito para sa ating pamayanan. Ang sabi dito, mga kapatid, mag-aral kayo sa akin, ako'y maamot, mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Yung kaluluwa po, hindi po ito yung kapag tayo namatay na. Ang pag sinabi pong kaluluwa, yung kabuuan natin, yung kabuuan ng ating pagkatao. Yan ang gustong paunlarin ng ating Panginoon. Yan ang gusto niyang maging balanse. Tayo ay magtatrabaho pa rin sapagkat ang pagtatrabaho ay bahagi ng ating propesyon, bahagi ng ating bokasyon, bahagi ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. At tunay nga, mga kapatid, gamitin natin ito upang linangin, paunlarin ang ating buhay, ang ating pagiging creative, ang ating pong mga kaloob na galing sa Diyos, ang magandang sangnilikha ng ating Panginoon. Mga kapatid, muli, ang ministeryo ng Panginoon Jesucristo na ibinibigay sa atin, na patuloy nating gawin, integrative, innovative, intentional, and invitational. Tayo po'y lumapit sa Panginoon, tayong lahat na napapagal at nabibigatan, at tiyak na makakasumpong tayo ng kapahingahan at kapayapaan, lalo't higit sa panahon ito ng pandemya. Sumainyo ang Panginoon na nagbibigay kapahingahan at buhay sa ating lahat. Tayong manalangin. Salamat po, Diyos, sa kapahingahan at buhay, sa kagalingan at kalakasan, sa iyong nais ng kabuuang pag-unlad ng aming buong pagkatao. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa araw na ito at sa araw-araw ng aming buhay. Igawad niyo po ang inyong bendisyon sa bawat isa sa amin ngayon na naririto. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon at ingatan kayo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan, ng kapahingahan. Mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.